your Bible in the book of Amos. Book of Amos. Open your Bible in the book of Amos. Amos chapter 5. Amos chapter 5. And every Wednesday night, pinag-aaralan po natin ang book of Amos. At si Amos po, siya po ay isang propeta na tinawag po ng Panginoon upang magministeryo po sa Northern Kingdom of Israel. Nung panahon po ni Amos, ang kaharian po na tinatag po ng Panginoon, ni Saul, at ni David at ni Solomon, ito po ay nahati sa dalawa. Meron pong 10 tribo na nagrebelde po sa Panginoon up north, at meron pong 2 tribo na natili sa pananambahan sa tunay na Diyos. At ito pong si Amos, siya po ay nagminister po sa 10 tribo po na nagrebelde po sa Panginoon. At dito po, sa kanya pong libro or sa kanya pong prophecy, ito pong book of Amos, ito po ay collection or some compilation ng mga prophecy na pinreach po ni Amos sa Northern Kingdom at kanya din itong isinulat. Now, ngayon pong gabi, tayo ngayon ay nasa Amos chapter 5. Amos chapter 5. At dito po sa Amos chapter 5, verse 16 to 27, dito nyo po makikita kung paano ang false religion na itinatag po ng Northern Kingdom. Tandaan po natin, nung panahon po nung nahati po yung dalawang kaharian, si Jeroboam po, siya po yung hari ng North, at isa po sa kanyang problema, isang problema po ni King Jeroboam, ay yung kanyang mga mamamayan ay gustong bumalik sa Jerusalem upang manambahan sa templo. Kaya ang ginawa pong solusyon po ni Jeroboam the first, ay nagtayo siya ng false religion sa Northern Kingdom upang yung mga Hudyo ay hindi na pupunta sa Jerusalem, doon sa templo, doon na lamang sila pupunta sa Dan at Bethel at sa iba pang high places na tinayo ng mga ni King Jeroboam, doon na lang sila mananambahan. At dito po sa Amos chapter 5 verse 16 hanggang 27, yun po ang main subject na kasalanan na nirebuke po dito ng Diyos through prophet Amos. Now, ang gagawin po natin sa gabing ito, babasahin ko po yung Amos 5:16 to 17, and then sundan po ninyo ako sa inyo pong mga Biblia. Amos chapter 5, verse 16 and 17. Therefore the Lord, the God of hosts, the Lord saith thus, wailing shall be in all street, and they shall say in all the highways, Alas, alas! And they shall call the husbandman to mourning, and such as are skillful of lamentation to wailing, and in all vineyards shall be wailing, for I will pass through thee, saith the Lord. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami Panginoon ay humihingi po ng tulong po sa inyo, na bigyan niyo po kami, Ama, ng habag at biyaya na maunawaan namin, Ama, ang Amos chapter 5. I pray na ang banal na Espiritu ang magpaunawa, Panginoon, ng inyong pong salita, malaman namin ang mga katotohanan po nito, at mai-apply namin ito sa aming pong mga buhay. I pray na kayo po ang magpala ng aming pong pag-aaral sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now, napag-aralan po natin last week sa Amos chapter 5 na isa sa kasalanan po na nirebuke po ng Panginoon ay ang economic or political taxation na in-implement po ni Jeroboam II sa kanya pong kaharian, na kung saan ino-oppress niya or pinahihirapan niya yung mga mahihirap, yung mga needy, yung mga magmamagsasaka, yung mga mamamayan sa pagpapataw ng mabigat na buwis sa kanila. At dahil sa kasalanan na yon, sa Amos chapter 5, nakita natin po last week na ilang beses sinaliksik inexhort ng Panginoon ang mga mamamayan, ang bayan ng Northern Kingdom, na saliksikin ninyo ang Diyos upang kayo ay mabuhay. Ang ibig sabihin nun, Brother RJ, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan upang hindi nyo maranasan
ang kaparusahang inihanda ko sa inyo. So nakita natin po yan last week, ilang beses natin nakita yung praise na seek the Lord and live. Pero we know the story, kahit ilang beses pong tinatawag sila ng Panginoon, hindi po sila nagsisi. At dahil po doon, ipapataw po ng Diyos ang kaparusahan po sa kanila. Yung pong verse 16 and 17, dito nyo po makikita yung bahagi ng parusa ng Diyos sa kanila, which is yung kanilang kagalakan ay magiging kalungkutan. Yung kanilang pagiging mayaman ay magiging kawalan. From joy to grief, from prosperity to ruin. Dito niyo po makikita na yung panaghoy, yung lamentation. Remember in Amos 5:1, ito pong Amos chapter 5, ito po ay isang funeral song. Ito po isang awit na parang patay na ang Northern Kingdom. At dito po sa verse 16 and 17, mapapansin niyo po dito na yung kanilang panaghoy, yung kanilang mourning, yung kanilang lamentation ay makikita ninyo sa mga streets, sa mga highways, sa mga fields, and even vineyards, na kahit yung ordinaryong tao, na kahit yung mga professional, lahat po ng tao sa Northern Kingdom ay makakaranas ng pagpapanagoy. At dito makikita niyo sa verse 16 and 17 kung saan ang Panginoon Himself will visit the Northern Kingdom in judgment. At dahil sa kanilang rejection ng pagtawag sa kanila na magsisi. Now dito po sa verse 16, napansin niyo po na sabi ng Panginoon, sabi ni Amos, "Therefore the Lord, the God of hosts, the Lord saith thus." So yung pong salitang therefore, kinukonek po ng verse 16, yung pong kanilang refusal na magsisi. Dahil ang bayan po ng Northern Kingdom ay ayaw magsisi, ilang beses silang tinawag ng Panginoon, "Seek the Lord and live," pero ayaw nilang magsisi. Kaya sabi ng Diyos, sa makatuwid, sabi ni Amos, sa makatuwid, ang Panginoon, si Jehovah, ang Diyos ng mga host, anong Tagalog sa host? Mga pukbo, the God of hosts, the Lord, saith thus. So dito po sa verse 16 and 17, napakahalaga po yung pong salitang therefore. Na dahil hindi nagsisi po ang mga Northerners, ipaparanas sa kanila ng Diyos ang kaparusahan. At dito mapapansin niyo yung title, yung repeated titles na Lord, which is Jehovah, the God of hosts. Ibig sabihin, ang ating pong Diyos, si Jehovah, siya po ang Panginoon ng heavenly and earthly armies. Ang Diyos po, kaya po niyang tawagin ang isang bayan upang wasakin ang kanyang paparusahan. And in the case of Northern Kingdom, ang Assyrian armies ang ginamit po ng Diyos upang pabagsakin at wasakin ang Northern Kingdom. Now, dito niyo po makikita sa verse 16, sabi ng Panginoon, "Wailing shall be in all street." Ibig sabihin po, ang kanila pong mga public places ay mapupuno po ng matinding kalungkutan, matinding panaghoy. Ang kanila pong kagalakan na dati nilang nakikita sa kanilang mga kalsada, sa kanilang mga street, ay mapapalitan ng lamentation. Hindi lamang po doon, "And they shall say in all the highways, Alas, alas." Yung pong highways na tinutukoy po dito sa verse 16, ito po ay nagpapakita ng main road. Kung kanina sa mga street, sa mga eskinita, even sa mga highways, sa mga main roads nila, ay may mga taong sumisigaw ng alas, alas. So Brother RJ, ano ibig sabihin ng alas? Yung pong alas, ito po isang sigaw ng deep distress o isa kang para kang namatayan. Yung pong salitang alas, yun po isang expression na napakatindi ng kalungkutan kapag ka ikaw ay nagsabi ng alas. Alas, alas is a cry of deep distress. And ito po isang common funeral cry na pagpapakita po ng great affliction and loss. Kung ikaw ay makaranas ng kawalan, namatayan ka, nasunugan ka, pag sinabi mong alas, alas, ito isang panaghoy na napagpapakita mo ng matindi mong kalungkutan. At dito po makikita ninyo na sa kanilang mga eskinita, sa kanilang mga main roads, ay magkakaroon ng sigaw ng kalungkutan. Kailan to, Brother RJ? Ito po yung nangyari nung time na sinasakop na po sila ng Assyrian Kingdom. And we will see that, you see that in 722 BC. Ano pa? Sa verse number 16, hindi lamang may mga mourning sa kanilang street at may highways,
mapapansin nyo, and they shall call the husbandman to mourning, and such are skillful of lamentation to wailing. So meron kayong dalawang klase ng tao na makikita na umiiyak, nagpapanagoy. Yung pong mga farmers, yung po yung mga husbandman, tinatawag nila ang mga magsasaka, pumunta kayo dito, kayo ay sumigaw, kayo ay magpanagoy, at hindi lamang yung mga farmers, even yung mga skillful, ay tinawag nila. So sino yung skillful of lamentation? Now, during Amos time po, kung halimbawa, ikaw ay mayaman ka na namatayan, meron po ikaw pwedeng ma-hire na skillful of lamentation. Ibig sabihin, babayaran mo lamang yung tao na yon, at sa araw ng libing ng iyong namatayan, siya'y iiyak para sa iyo. Yun po yung sila po yung mga professional mourner. Hindi sila related sa namatayan, pero babayaran mo sila, at yung mga professional mourner ang iiyak para sa iyo. At dito, sinabi ng Panginoon na tawagin niyo din yung mga professional mourner upang ma-intensify yung panagoy na mapapakinggan ninyo sa mga bawat kalye ng Northern Kingdom. As in the times of great mourning, nag-hire sila ng mga mourner, ng mga skillful of lamentation upang ma-express nila ang kanilang kalungkutan. At hindi lamang po doon, mapapansin nyo sa verse 17, and in all vineyards shall be wailing, for I will pass through thee, saith the Lord. Yung time na ipaparanas na ng Diyos ang kaparusahan sa kanila, even yung kanilang mga fields, yung kanilang mga taniman, yung kanilang mga vineyards ay magkakaroon ng panagoy. So dito niyo po makikita na nationwide ang panagoy na mararanasan po ng Northern Kingdom. At yung pong paralala, yung pong praise na I will pass through thee, ipinakita po dito ng Diyos sa verse 17 yung dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng national lamentation. Dahil ang Diyos ay pupuntahan sila or i-visit sila. The Lord will pass through thee. Yung pong paralalang pong yun po ay isang direct intervention po ng Diyos upang ang Diyos mismo ang magdadala ng distraction sa kanila. So, I will pass through thee personally, ang Diyos ang magbibigay ng coming judgment sa kanila. So, dito po sa verse 16 and 17, dahil sa kanilang refusal na magsisi, ang Diyos ay magbibigay ng kaparusahan sa kanila at ito'y magre-resulta ng national mourning. Yung bawat iskinita, yung bawat main road, yung mga magsasaka, yung mga professional mourner, at even yung kanilang mga taniman, ano ang mapapakinggan ninyo sa kanila? Lahat ay panagoy. At just imagine, now, gusto ko pong makita natin historically, nung ang Assyrian Kingdom po ay pinalibutan po ang Samaria ng 3 taon, literal po, ganito po ang mapapakinggan ninyo sa bawat bayan po nila. Just imagine, 3 taon na kayong walang pagkain. Just imagine, yung inyong mga kamag-anak ay namamatay na lamang sa kalye. Just imagine na dyan sa labas ng gate ng Samaria, yung mga mananako. At ano ang makikita ninyo sa bawat street? Yung pong dinescribe po dito ni Prophet Amos. Dahil sa matinding naranasan nila sa kamay po ng Assyria, literal po na natupad na sa bawat kalye, sa bawat lugar ng Northern Kingdom ay puro panagoy ang mapapakinggan ninyo. So that's verse 16 and 17. Now verse 18 to 20, dito niyo po makikita yung warning sa mga tao na nagdi-desire at nag-aabang sa the day of the Lord. So dito niyo po mapapansin sa verse number 18 to 20 na yung mga northerners, yung mga Israelites na namumuhay ng labas sa kalooban ng Panginoon, sila pa yung nag-aabang sa pagdating ng the day of the Lord. Now, by the way, Brother RJ, anong ibig sabihin ba ng the day of the Lord? Pag sinabi pong day of the Lord, ito po isang eschatological term ng Bible na nagpapakita ng timeline ng Diyos mula po sa tribulation hanggang eternity, hanggang millennium kingdom and eternity. Yun po yung the day of the Lord. Pag dumating po yung rapture and pumasok na po ang tribulation sa mundo pong ito po yung tinatawag po ng Bible na the day of the Lord, kung saan ang Diyos
ay merong araw na itinakda para sa mundo pong ito. At isang pagkakamali ng mga Hudyo sa Northern Kingdom, inaabangan nila yung the day of the Lord. Anong problema dun, Brother RJ? Wala bang anong masama sa pag-aabang sa future plan ng Diyos sa mundo ito? Ang kanila pong pagkakamali, nag-aabang sila sa the day of the Lord, pero hindi nila alam na yung the day of the Lord ay magiging sumpa para sa kanila. Dahil sila ay hindi nananampalataya kay Jehovah. Ang the day of the Lord po, yun po ay blessing para po sa mga mananampalataya dahil hindi po natin mararanasan ang tribulation period. Tayo po ay wala po dito. Pero yung pong mga Hudyo, yung pong mga tao na namumuhay na in rejection kay Jehovah, sila po ay makakaranas ng matinding kapighatian sa the day of the Lord. At yun po ang pagkakamali po ng mga Israelite po dito. Kaya mapapansin nyo sa verse 18, sabi po ng Diyos, "Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you?" So mapapansin nyo po dito na may mga, yung pong sabi po dito ng Panginoon, habag-habag kayo na nag-aabang at nagnanasa ng the day of the Lord. Yung pong praise na woe, yan po ay isang pronouncement of judgment. Whenever you see yung word na woe, naka-implicate po dito ay yung pong judgment na parating. Woe unto you. Ibig sabihin, merong judgment na parating sa iyo. Bakit? Dito po sa context ng verse 18, yung pong mga Hudyo, yung pong mga tao po sa Northern Kingdom, they desire the day of the Lord at ine-expect nila na magtatagumpay sila sa kanilang mga kaaway. Pero dito, makikita po ninyo na yung kanilang desire sa day of the Lord, ito po yung nakabase sa kanila pong false confidence. Tingnan niyo po, kasi sinabi po dito ng Diyos, "To what end is it for you?" Yung pong the day of the Lord na kanilang sinasaliksik, hindi po ito magbe-benepisyo para sa kanila. Hindi po sila magbe-benepisyo po dito. Yung pong question na, "To what end is it for you?" Ito po yung question na ina-assume nila na sila'y maliligtas pagdating ng the day of the Lord. Sabi ng Diyos, "To what end is it for you?" Parang tinanong dito ng Panginoon, "What good will it do you?" So parang, anong magandang bagay na may dadala sa inyo ng the day of the Lord? Don't you know na kayo ay namumuhay ng walang pananampalataya kay Jehovah? Kayo namumuhay ng in rejection kayo sa Panginoon? At ang tanong ng Diyos dito, anong benepisyo ng the day of the Lord sa inyo? Yun po ang tanong dito. Binanggit po dito ng Panginoon sa verse number 18, "The day of the Lord is darkness and not light." Instead na blessing ang idadala ng the day of the Lord sa mga taong hindi nananampalataya, sa mga taong namumuhay ng labag sa kalooban ng Panginoon, instead na liwanag, ang sabi ng Diyos, the day of the Lord is darkness. Ibig sabihin po dito, hindi po blessing, hindi po joy, hindi po deliverance ang maidadala ng the day of the Lord sa mga northerners na ito, kundi isang kadiliman, which is speak of destruction, distress, and divine displeasure. Dito din makikita ninyo na ang day of the Lord po, ito po ay napaka-terrible sa mga maksalanan. Hindi po ito comforting. In verse 19, tingnan niyo pa po ito, "As if a man did flee from a lion, and a bear met him, or went into the house, and laid his hand on the wall, and a serpent bit him." So dito niyo po makikita na ang the day of the Lord, kung halimbawa ang tao po ay makapasok po sa tribulation, dinescribe po dito na puro kapahamakan ang mararanasan ng tao sa the day of the Lord. Isa pong halimbawa na ginamit po dito ng Diyos, na kung halimbawa makatakas ka sa isang leon, halimbawa, nasa jungle ka, at ikaw ay nakatakas sa isang leon, sabi doon, "And if a man did flee from a lion," pagkatapos mong matakasan isang leon, "a bear met him." Ganun po. Merong danger kang naligtasan, nakaligtas ka sa isang danger, sa isang distraction, pero hindi mo maakalain na meron palang panibagong distraction na nakaabang sa iyo. Hindi lamang doon. "Or went into the house and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him." Akala mo, dahil nasa loob ka na ng tahanan, akala mo, dahil ang tahanan po dito, ito po yung nagpapakita ng isang lugar ng a place of safety.
Whenever you are in at home, nasa tahanan mo ikaw, piling mo safe ka, piling mo ligtas ka. At sa the day of the Lord, yung pong mga lugar na akala mo ligtas ka, meron palang serpent na tutuklaw sa'yo. Ano pong ibig sabihin dito? Na ang the day of the Lord po, para po sa mga makasalanang may iwan sa tribulation, ito po ay danger upon danger and upon danger. Na may makaligtas ka man sa mga judgment ng Panginoon, pero meron pa itong kasunod na judgment. Akala mo ligtas ka sa tahanan mo, pero meron palang kaparusahan na dadating sa iyo. At yun po, pinakita po dito sa atin ng Panginoon, yung pong the day of the Lord na mararanasan po ng mga makasalanan. Na wala silang mararanasang refuge mula sa kamay po ng Diyos. Hindi lamang po doon, sa verse number 20, sabi dito ng Panginoon, shall not the day of the Lord be darkness and not light? So, inulit ng Panginoon, twice niyang binanggit, akala niyo ba ang araw ng Panginoon ay isang liwanag para sa inyo? Hindi niyo ba alam na ito isang kadiliman para sa inyo? So, twice na inulit po dito ng Panginoon upang i-emphasize na ito ay makatotohanan. And yung huling bahagi ng verse 20, even every dark and no brightness in it. So, in-intensify po ng Diyos ang description po ng the day of the Lord to the point na no brightness. Magkakaroon dito ng complete and total darkness pagdating po ng the day of the Lord. Just imagine, pag binasa po ninyo ang mga judgment sa Book of Revelation, kung paano sa mga unang judgment pa lamang po ng Panginoon ay ipaparanas sa mundo pong ito, 1/3 na ng population ng mundo ang mamamatay instantly. At kung makaligtas ka man sa mga unang judgment, makaligtas ka man sa leon, yun po ang metaphor na ginamit dito ng Diyos, pagkatapos mo makaligtas ng leon, pagpunta mo sa isang lugar, meron namang oso na nakaabang sa iyo. Ganun po ang environment na mararanasan po ng mga tao sa the day of the Lord. At ang pagkakamali po ng mga Hudyong ito na nire-rebuke ng Panginoon, sila ay nagnanasa ng araw ng Diyos, pero hindi nila alam na hindi liwanag ang ibibigay nito sa kanila, kundi kadiliman. So anong pagkakaiba nito, Brother RJ? Kung ang isang tao po ay wala pong relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang the day of the Lord or ang tribulation po, ito po'y sumpat at kaparusahan at galit ng Diyos na ipaparanas po ng tao sa atin. Kaya ang napakaganda po na makita po ng bawat isa po sa atin, na kung ikaw ay hindi paligtas, kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, ang tanong, Brother RJ, paano magkaroon ng relasyon sa Panginoon? Meron naman akong religion. Meron naman ako, nagpe-pray naman ako. Ako ay nagsisimba din naman ako, nananalangin din naman ako. Ganon din po ang mga Northerners. Meron silang religion, pero wala silang relasyon sa Panginoon. Ang pagkakaroon po ng relasyon sa Panginoon ay dalawang bagay lamang po. Kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay mananampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo na siya'y namatay para sa iyong kasalanan, inilibing at nabuhay na muli. Kung yun ay pagtitiwalaan mo, ang sabi ng Bible, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang relasyon na tinutukoy po dito ng Bible. At ang pagkakamali ng mga Northerners, which we're going to see later on, akala nila, dahil nag-o-offer sila, dahil nananambahan sila, dahil nagpupuri sila sa Panginoon, akala nila, liwanag ang ibibigay sa kanila ng the day of the Lord. Pero hindi po. At ganyan din po ang mararanasan ng maraming tao pag dumating na po ang tribulation sa mundo pong ito. Maraming tao, makikita nila na hindi pala sapat ang relihiyon. Hindi pala sapat ang mga debosyon. Kailangan pala na magkaroon ng tao ng personal na relasyon sa Panginoon. So you see that in verse 18-20. Ang verse 18 to 20, akala nila liwanag ang ibibigay ng the day of the Lord sa kanila, pero kadiliman at danger ang mararanasan nila. Sa verse 21 hanggang 23, ito na po kung paano i-reject po ng Diyos ang kanilang religious worship, ang kanilang mga piyesta, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pagtitipon, and even yung kanilang pagpupuri, lahat po ng ito ay i-reject po ng Panginoon. Now, before we see yung verse 21 hanggang 23, gusto ko pong matandaan natin na ang pananambahan na ginagawa po ng Northern Kingdom,
ito po ay isang false religion. Bakit? Kasi nung panahon po ni Jeroboam the first, siya po ay nagtayo po ng mga Diyos-Diyosan. At hanggang panahon po ni Jeroboam the second, ganun po ang sistema ng pananambahan po nila. Saan yung tunay na pananambahan? Saan yung lugar na tunay na pananambahan? Sa Jerusalem po. At iba po ang setting po ng Northern Kingdom sa Jerusalem. Kaya po yung pong mga offering na mababanggit po dito sa verse 21 to 23, gusto kong maaalala natin, ito po'y false religion. Ito po'y isang pananambahan na hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. At dahil po doon, ito po sa verse 21 to 23, nireject po ng Panginoon ang mga bagay na ito. So tingnan niyo po sa verse 21, sabi ng Panginoon, I hate, I despise your feast day. So hindi lamang kinamumuhian ng Diyos ang kanilang mga feast days. Anong ibig sabihin, Brother RJ, ng feast day? May mga araw po silang itinakda na pag-honor sa Diyos. May mga araw silang sineselebrate upang magbigay puri sa Panginoon. At ang sabi dito ng Panginoon, aking kinamumuhian at aking dinidespise, ibig sabihin nun, hindi ko binibigyang halaga ang inyong mga piyesta, ang inyong mga feast day. Dito, the Lord abhors the false feast days that they established in the north. Bakit? Kasi they corrupted the feast days by their sin and their idolatry. Pangalawa, makikita nyo sa verse number 21, hindi lamang dinispise at kinamuhian ng Diyos ang kanilang mga feast day, even I will not smell in your solemn assembly. Yung pong ibig sabihin po ng smell, ibig sabihin po dito, hindi tinanggap ng Panginoon ang inyong mga pagtitipon. Yung pong word na smell, it refers sa pagtanggap ng sakripisyo na ginagawa ng mga tao. At ang sabi ng Diyos, nirefuse niya na magkaroon siya ng delight or ng pleasure sa kanilang mga pagtitipon. So, ibig sabihin, itong mga Northern Kingdom, sila ay nag-o-offer, sila ay nananambahan, pero at the end of the day, hindi pala nalulugod ang Panginoon. So, posible pala, Brother RJ, na ang mga tao ay nagtitipon, akala nila ito'y para sa Diyos, pero in realidad, hindi pala ito tunay na pananambahan. At yun ang kasalanan ng Northern Kingdom. May mga feast days sila, may mga solemn assemblies pala, pero hindi pala tinatanggap ng Diyos. Ano pa? Sa verse number 22, sabi ng Diyos, though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Neither will I regard the peace offering of your fat beast. So, hindi lamang meron silang mga feast day, hindi lamang meron silang mga solemn assembly, meron din silang mga offerings. So, talagang ginaya nila yung temple sacrifices na ginagawa sa Jerusalem. Napapansin niyo po dito, binanggit dito yung burnt offering. Yung pong burnt offering, if you can still remember in the book of Leviticus, ito po yung nagpapakita ng total dedication. Yung pong meat and grain offering, ito po yung nagpapakita ng thanksgiving. Yung pong peace offering, ito po yung nagsisimbolo ng fellowship sa Diyos. So, meron silang burnt offering, meron silang meat offering, at meron silang peace offering, pero lahat ng yun ay hindi tinatanggap ng Panginoon. Hindi ito ina-accept at hindi ito nire-regard ng Panginoon. So meron silang paghahandog, meron silang pag-aalay, pero at the end of the day, nire-reject ito ng Panginoon. In verse number 23, so we see in verse 21, nireject ng Panginoon ang kanilang feast, ang kanilang solemn assemblies. In verse 22, nireject ng Diyos ang burnt meat and peace offering nila. And in verse number 23, sabi dito ng Diyos, take thou away from me the noise of thy song, for I will not hear the melody of thy viols. So hindi lamang meron silang mga sacrifices, meron din silang noise of thy song. Yung pong noise dito, ito po yung kanilang pag-awit sa Panginoon. Ito po yung kanilang mga musical and vocal offering na ginagamit upang sambahin ang Diyos. Pero ano sabi ng Diyos? Yung kanilang worship music ay tinawag ng noise. Ibig sabihin, hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito isang noise lamang para sa Panginoon. Yung kanilang kinoconsider na magandang musika para sa Panginoon, ito pala ay isang offensive na bagay para sa Panginoon. So,
dito sa verse number 23, you see yung total rejection ng Diyos sa kanilang religious worship, religious sacrifices, religious feast, and religious assembly. Now, dali natin po ito, tandaan niyo po, hindi ibig sabihin ang isang grupo ay nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, yun ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ito po ang ating example. Ang Northern Kingdom, masigit po sila sa ginagawa po ng normal na Kristiyano. Meron silang solemn assemblies, meron silang feast day, meron silang sacrifices, meron silang music, worship music, pero lahat pala ng iyon ay hindi tinatanggap ng Diyos. So, maging tanong sa bawat isa sa atin, paano natin na may make sure o nasisigurado na ang ating pananambahan ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Kung yun pong ginagawa natin ay ayon po sa salita po ng Diyos. And we can see that sa Northern Kingdom. Akala nila, dahil meron silang ginagawang religious rituals, religious worship, ay katanggap-tanggap sila sa Panginoon, pero hindi pala. Now, in verse 24, Amos chapter 5, verse 24, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse 24, ready? Read. But let judgment run down as waters. And righteousness as a mighty stream. So dito po, we see in verse 21 hanggang 23, kung paano ni-reject ng Diyos ang kanilang empty rituals. And then now, in verse 24, i-require po sila ng Diyos na ma-restore ang judgment at ang righteousness sa kanila pong bayan. Yes, meron kayong ginagawang relihiyosong bagay para sa akin, pero gusto kong ipaalam sa inyo, hindi ko tinatanggap yan. At ang gusto kong mangyari, sabi ng Diyos sa Northern Kingdom, ma-restore ang judgment at ang righteousness sa bayan. Yung pong judgment po dito, ito po yung nagpapatungkol sa justice sa kanila pong mga korte. At yung pong righteousness po dito, ito po yung pagkakaroon ng tamang kanda sa kanila pong areas ng buhay. Ang gusto ng Panginoon, hindi gusto ng Diyos ang inyong mga hain, ang inyong mga musika, ang inyong mga offering. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ng justice sa inyong judicial system. Gusto ng Panginoon na magkaroon ng righteousness sa lahat ng pamumuhay ng tao. Ang inyong pamumuhay ay dapat magkaroon ng katuwiran sa bawat isa at sa Panginoon. And mapapansin niyo po sa verse 24, gumamit po dito ng metaphor ang Diyos, like yung run down as water and as a mighty stream, kung paano ang isang ilog na malakas ang daloy ng tubig, at kung paano yung stream ay merong malakas and ever-flowing na tubig, ganun ang inaasahan ng Diyos na maranasan, na magkaroon, na ganun ang inaasahang intensity ng katuwiran at justice ng Diyos sa kanilang bayan. Katulad ng isang tubig na patuloy na dumadaloy, katulad ng isang ilog na palagi nagbibigay ng tubig, ganung klaseng katuwiran at justice ang inaasahan ng Diyos. So, now, dali natin po ito sa ating mga personal na buhay. Hindi po ibig sabihin na meron tayong ginagawang religious thing, like what we are doing po right now. We can consider po ito na ito yung religious activity. Going to church is a religious activity. Kailangan tanungin natin, kumusta kaya ang righteousness sa aking buhay? Kumusta kaya yung justice sa aking buhay? Kasi dito po, sa mapapansin nyo sa Northern Kingdom, meron silang samot-saring religious activity na ginagawa, pero wala silang righteousness and justice, kaya sila ni-reject ng Panginoon. Kaya dito, makikita natin ang pananaw ng Diyos sa bayan po ng Northern Kingdom, na kahit sila ay merong religious activity na ginagawa, hindi po ito tinatanggap ng Diyos. Verse 25 hanggang 27, verse 25 to 27, sabi po dito po sa verses na ito, tatapusin po ng Panginoon ang chapter 5 upang magbigay ng paalala sa naging history ng bayan po ng Israel. Ito pong verse 25 to 27, ito po isang reminder ng mahabang history ng bayan ng Israel sa kanilang outward religion mixed with idolatry, na nagresulta ito
ng judgment at kapahamakan sa kanila. So, tingnan natin sa verse number 25. Sabi ng Diyos, Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness 40 years, O house of Israel? So, tanong ng Panginoon, nagbigay ang Diyos dito ng isang rhetorical question upang i-expose sa kanila ang kanilang misunderstanding ng kanilang history. Hindi nyo ba naaalala, nung kayo ay nasa wilderness, ay nagbigay kayo sa akin ng mga sacrifices and offering? Hindi nyo ba naalala yon? Pangalawang sabi ng Panginoon sa verse number 26, But ye have borne the tabernacle of your Moloch and your Chiyun, your images. So napansin niyo po, sa wilderness, nagbibigay sila ng mga animal sacrifices sa Diyos for 40 years. Pero ano ang ginawa nilang kasalanan? Yung pong tabernacle ng Diyos-Diyosang si Moloch at yung Diyos-Diyosang si Chiyun ay dala-dala nila. Ibig sabihin dito, yung idolatry na ginagawa nila ay nag-i-exist alongside sa kanilang pananambahan kay Jehovah. Hindi nyo ba naalala nung kayo ay nasa wilderness? 40 years kayo nag-o-offer sa akin sa tabernacle, nananambahan kayo sa akin. Pero don't you remember na nung araw din, yung mga araw na yon, ay dinala ninyo ang tabernacle ni Moloch at ni Chiyun. Ang ibig sabihin dito, pinapaalalahanan sila ng Diyos yung kanilang history na sila ay merong idolatry mixed with their profession of worship. So, dito nyo po makikita, mapapansin nyo din sa verse number 26 na hindi lamang si Moloch. By the way, si Moloch po, siya po yung isang false god, siya po isang Diyos-Diyosan, which is associated sa abomination and human sacrifice. Ang mga tao po ay naghahain ng tao kay Moloch. At yung pong si Chiyun, yan po ay isang star god, like with Saturn, na nagpapakita ng isang astral worship. Sila po ay, si Chiyun po, siya po siyang Diyos-Diyosan ng bituin. At itong dalawang Diyos-Diyosan po na ito, dinala po ito, kinarga po ito, kineri po ito nila ng mga Israelites. So gusto kong pansinin ninyo, yung sa verse number 26, sabi ng Diyos, But ye have borne the tabernacle of your Moloch and your Chiyun. Ibig sabihin, nung kayo ay nasa wilderness 40 years, yes, nag-o-offer kayo sa akin, pero hindi nyo ba naalala na dinala ninyo, binitbit ninyo, you born the tabernacle of this false god. Ano pa ang sinabi ng Diyos sa verse 27? Dahil sa verse number 26, we see there sa end ng verse 26, the star of your God, which ye made to yourself. So hindi lamang dinala nila yung Diyos-Diyosang si Moloch at si Chiyun, meron din silang star of your God. Yung pong star of your God, ito po yung nagpapakita sa pananambahan ng mga bituin, ng mga heavenly bodies. At pansinin niyo po dito, hindi po yung pong paralalang your God, ito po yung Diyos sa kanilang paningin. Hindi po ito yung Diyos na buhay, kundi ito yung Diyos sa kanilang paningin. At hindi lamang po doon, sabi ng Diyos, therefore, verse number 27, I will cause you to go into captivity beyond Damascus. Dahil sa kanilang pagkakaroon ng iba-ibang Diyos-Diyosan, dahil sa kanilang pananambahan, pagdadala kay Moloch at kay Chiyun, yung star of your God, which ye made to yourselves, gusto ko pong pansinin po nyo dito, yung pong Diyos-Diyosan na ginawa po ng mga Hudyo, ito po ay Diyos para sa kanilang sarili. Para sa kanilang sarili. Now, question, ang tao ba ay posibilidad na magkaroon ng Diyos sa kanyang sarili? Yes po. Marami pong tao ngayon ang hindi po nananambahan sa tunay na Diyos. Karamihan at majority po ng tao ngayon sa mundo po natin, sila po ay merong Diyos sa kanilang sarili. At dahil po doon, sa verse 27, sabi ng Diyos, dahil sa inyong idolatry, sabi ng Diyos, verse 27, therefore, sa makatuwid, will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the Lord, whose name is the God of hosts. So, kung paano ninyo binuhat yung inyong mga Diyos-Diyosan, ganun din kayo bubuhatin papunta sa captivity. Sabi ng Diyos,
Therefore, which is, ito po yung resulta ng kanilang idolatry. Yung pong paralalang beyond Damascus, ito po yung nagpapakita ng exile, which we know na nangyari po ito noong 722 BC. Nung sinakop po sila ng Assyria, katulad sila ng ginawa nila sa kanilang Diyos-Diyosan, binuhat nila ang mga Diyos-Diyosan. Ngayon, ang Assyria ang bubuhat sa kanila beyond Damascus, bilang mga preso, bilang mga alipin. At ang panghuli na binanggit sa verse number 27, saith the Lord, pagpapakita po ito na lahat ng binanggit ni Amos, ito ay nanggaling sa Diyos. Lahat ng binanggit dito ni Amos, ito ay mangyayari. Saith the Lord, whose name, the God of hosts. Ibig sabihin, hindi siya ang Diyos ng mga bituin. Hindi siya yung Diyos na katulad ni Moloch at ni Chiyun. Siya ang Diyos ng mga hukbo. Hindi lamang siya, meron siyang pamumuna sa lahat ng kapangyarihan, whether ito man ay sa lupa and whether man ito sa langit. He is the God of hosts, the true God, na inyong ni-reject. Ngayon, kayo ay huhusgahan. Now, dito po sa Amos chapter 5, we see na isa pong main sin na kasalanan, isang main sin na nirebuke ng Diyos po dito ay ang kanilang false religion. False religion. At tandaan po natin, ang religion po nila, ito po ay hindi po ayon sa pananambahan na ibinigay ng Diyos sa Torah. Alam po nila ang tamang pananambahan. Alam nila na dapat sa templo sila mananambahan. Pero anong ginawa nila? Nagkaroon sila ng mga pananambahan na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. At dahil po doon, nagkaroon sila ng mga Diyos-Diyosan, hindi sila nanambahan sa tunay na Diyos, ipaparanas sa kanila ang pagsakop ng Assyria. Now, dalhin po natin ito sa ating pong panahon. Of course, ito pong Book of Amos, ito po ay para sa Northern Kingdom. Pero dalhin natin kaya ito sa ating setting, sa ating pong bayan. Dalhin natin ito as an application, dalhin po natin sa ating pong bayan. Alam niyo po ba na sa ating pong bayan, 78.8% ang nananambahan po kay Maria. 78.8% ng population ng Pilipinas ay nananambahan po sa mga santo, sa Roman Catholic God and Goddesses. Tandaan niyo po, ang Panginoon po, ayaw po niya na magkaroon tayo ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Nationally, as a nation, tayo po ay nananambahan sa hindi tunay na Diyos. Karamihan po ng Pilipino sa ating panahon, tayo po ay nananambahan sa mga Diyos-Diyosan. Just imagine na lamang pag January sa Nazareno. Just imagine na lamang pag January sa Cebu. And so on and so forth. Tandaan niyo po, ang sabi po ng Bible, ayaw po ng Diyos na magkaroon ng inanyuan ang bawat tao. Ang tunay na Diyos po, sabi po ng Diyos sa John chapter 4, siya po ay Espiritu at siya is dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. At dito, kung titingnan natin, ang ginawa po ng Northern Kingdom, sa kanila pong pananambahan, hindi po sila nag-abide sa klase po ng pananambahan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Ang ginawa po nila, nagkaroon po sila ng Diyos-Diyosan. Katulad po ng ginagawa po ng marami pong Pilipino sa ating panahon. Ang marami pong Pilipino ngayon ang hindi po nananambahan sa tunay na Diyos. Jackie Ben, just listen to me. Okay? So, katulad po ng Northern Kingdom, tayo pong mga Pilipino ay guilty po sa kasalanan ng rebuke ng Diyos. At hindi lamang po doon, 6.4% ng mga Pilipino ay mga Muslim. Ibig sabihin, kinikilala nila na si Allah ang kanilang Diyos. And around 10% po ng mga Pilipino ay mga Protestant, mga Evangelical. And 4% ay kabilang po sa mga cult. Now, ano pong point ko po dito? Kung ang Northern Kingdom po ay nirebuke at ginudge ng Diyos dahil sa kanilang false religion, tayo po bilang bayan ay nasa sitwasyon na nakaabang din tayo sa judgment ng Panginoon. Ang kailangan na maranasan ng bawat tao, ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan at kilalanin natin ang tunay na Diyos. Tandaan niyo po, pakinggan niyo po, ang ating pong Diyos, siya po ay hindi po
nananahan sa mga bagay po na inanyuan. In fact, pinagbawal po ito ng Diyos sa Exodus chapter 20. In Exodus chapter 20, makikita niyo po dito na sinabi po ng Diyos na magkaroon ng bagay na inanyuan ay pinagbabawal niya. Kung paano po ang Northern Kingdom ay nagkaroon ng iba-ibang klaseng Diyos-Diyosan at dahil sa kanilang false religion, sila ay hinusgahan ng Panginoon, how much more ang mararanasan nating judgment sa Panginoon bilang bayan. At yun po ang makita natin. Now, bilang individual, magkaroon naman tayo ng application bilang individual. Ang isa pong kasalanan po ng Northern Kingdom ay nagkaroon sila ng Diyos na kanilang ginawa para sa kanilang sarili. Ang pagkakamali po ng mga tao sa ating panahon, ang kanilang Diyos na gustong sambahin kung ano ang convenient sa kanila. Marami pong Pilipino ngayon, ang Diyos nila ang kanilang pera. Marami pong Pilipino ngayon, ang Diyos nila mga artista. Marami pong Pilipino ngayon, ang kanilang Diyos ay yung kanilang sarili. At kung paano ang Panginoon nire-review ang Diyos-Diyos ang ginawa ng mga Northerners para sa kanilang sarili, ay ganun din po ang pananaw ng Diyos sa mga taong gumagawa ng kanilang sariling Diyos. Tandaan niyo po, ang Diyos po ng Bible, siya po ay nagnanasa na ang bawat isa po sa atin ay bumalik po sa Kanya. Naasahan po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay magsisi at manampalataya. Bakit? Kasi po, kung hindi po ang tao magsisisi at mananampalataya at babalik po sa Kanya, kung anong judgment ang pinaranas ng Diyos sa Northern Kingdom, ganun din po ang judgment na ipaparanas ng Diyos sa bawat tao kung sila ay hindi magsisisi at mananampalataya. So that is Amos chapter 5. Now, next week po, ipagpapatuloy po natin ang Amos chapter 6 and we're going to see kung ano pa ang kasalanan na i-rebuke ng Diyos na sa Northern Kingdom. Tayo po lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Maraming salamat po Panginoon sa aming pong napag-aralan, Amos chapter 5, na ipinakita niyo po sa aming Panginoon ang kasalanan po ng Northern Kingdom sa kanila pong false confidence sa kanilang religion, na ito po'y nagpapakita na hindi niyo pala tinatanggap. Ito pala Panginoon na inyo pong nireject. We're praying na makita namin naman ang katotohanan ito at magkaroon kami ng tunay na pananambahan po Panginoon sa inyo. Pinupuri namin kayo at pinsasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Tayo po ay dismiss na.